Ang hirap mga kalab. Ayan na, ayan na. Nahuli na daw mga kalab. Ayan, nahuli na daw. Ayan. O, diba? Crabs to. Oh! Ano unsa? So ngayon mga kalab, ang problema po namin dito sa aming fish pond ay ang dike po. So okay naman po yung dike sa bandang sa harapan, sa likuran at sa gilid mga kalab. Meron lang talaga kaming napansin dahil yung nagpapasok kami ng tubig dito, medyo nag-high tide po siya at talagang delikado po siya dahil meron pong tubig dito mga kalab, parang lalagpas na po siya dito sa dike namin. So ang ginawa po namin ngayon ay nilagyan po ng lupa sa bandang dito para mas maging tumaba or mas maging lapad po yung dike. So ang ginawa po ay nilagyan po ng kawayan. So parang hinarangan mga kalab gaya ng pinapakita namin sa inyo nung nakaraang vlog namin. So instead nalalagyan namin siya ng sako pero walang sako. Sa ngayon na lang mga kalab ginagawa talaga ay nilagyan po siya ng kawayan. So hinarangan po siya mga kalab kapag inilagay po yung mga lupa, tinatambakan kung sa Bisaya. Yan ang tawag dito sa Bisaya. So tinatambakan po siya ng lupa mga kalab para kung ano mga kalab hindi po siya mamaaring magdulot na pagkasira po ng fish pond kasi kapag nag-high tide talaga maaring magdulot po talaga na mawasak po yung fish pond. Kaya yung ginawa namin ay tinambakan. So ganito lang po kaliit po yung fish pond dito mga kalab. Ganito lang po talaga. Kaya sinigurado namin na tambakan namin siya para hindi na maproblema mga kalab kung mas magiging high tide pa po yung tubig. Kasi yung tubig dito, nung 200 na tubig, yung taas niya ay talagang sobrang, ano talaga mga kalab, nakita talaga namin dito na ano po, may tubig talaga siya. Malapit na lumagpas. Oo. Tapos dito din po, nilagyan na po ng, lapit ka dito, nilagyan dito ng, ng mga lupa. Tapos lalagyan din dyan. Kasi gusto namin, parang ganun po yung dike na maano. Ayan po, ayan po. So yan po yung gagawin nila mga kalab, nila Kuya PG at ni Usting para mas maging lumapad po dahil ulit-ulit yung sinabi natin. Yung nagtatrabaho naman dito makalab ay yung kuya ko makalab, yung bunso din namin makalab. Yun lang yung kinukuha ko kasi yun naman talaga yung mabilis lang natin malapitan. Yung mga kapatid lang yung mga kapatid ko lang makalab. Kaya sila po yung pinagpatatrabaho ko talaga kasi wala silang trabaho ngayon. So kaya pinagtsatsagaan na lang talaga. Ayan po. Yung ginagawa nila ngayon nagtatambak kasi yung medyo yung dike dito makalab ay medyo na manipis na talaga. Para matambakan po yung aming dike mga kalab, sila po ay kumukuha po ng mga lupa sa loob po ng aming fish pond. Instead na doon kukuha sa ilog, pero mas ginusto namin na dito kumuha sa fish pond ng lupa. So tinabliya, so yan po ay tawag sa amin sa Bisaya, tinabliya. So square siya. So kailangan talaga yung tinabliya is makuha siya yung buo talaga na square para kapag nilagay mo siya sa mismong pagtatambakan mo ng dike ay buo talaga siya mga kalab. Kasi kapag umiinit na yan mga kalab, kapag sumisikat na po si haring araw ay pwede po yang mas tumigas pa siya mga kalab kasi tinabliya po ang inano po nila mga kalab kumuha. Ayan. At syempre din po sinadya din po na dito kumuha sa fish pond ng lupa para mas maging lumalim po ang dike po. I mean yung fish pond po mas lumalim po. Ang kanilang ginagamit po para makapanghukay po ng lupa ay taratara. Mamba. Mamba ako nyo doon.
So yun mga kalab, habang nagtatrabaho po si Kuya PG at si Osting doon, dahil wala na pong trabaho si Francis sa paggagawa po ng bahay kubo namin. So ang kanyang ginawa ay meron na naman pong talas dito sa fish pond namin sa dike. So ang ginawa po ni Francis ay kinuha na naman po, ang ginawa niya po mga kalab ay nagtalas po siya. Sayang hindi natin nakunan mga kalab dahil sa kanyang pagtatalas ay merong alimangong nakuha. Oh, ayan, di ba? Oh. Balik ka dito. Asa? Okay. So yan ay ibalik namin. Oh! Oh! Unsa? Oh, nabitiwan ni Francis. Ano yan, B? Ano, nabitiwan ni Francis. Nakuha niya po dyan. Pumasok po, nabitawan kasi ni Francis. Paano yan, B? Talagang kukunin mo siya, B. Na ang hirap na niyang kunin. Na pumasok na naman. Nabitiwan po ni Francis mga kalab, hindi niya po sinasadya. Dahil nakita niyo po mga kalab na nakuha po ni Francis yung alimango, naloka ako sa mga comment dahil may nagsabi doon na nilagay lang daw din po yung alimango. Oh, di ba? Alam niyo mga kalab, alam niyo kung makikita niyo lang talaga sa personal, talagang mamamangha talaga kayo kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng mga ikakaloko natin sa kapwa-tao natin kasi di ba? Try to think of it na kung manloko ka sa kapwa-tao mo, talagang hindi talaga aasenso ang buhay. So sobrang hirap po kukunin po yung alimango mga kalab. Imbis nakuha na siya tapos ayun. Na ano pa. So ayun yung mas kinakatakot mga kalab kasi talagang na ano ba? Nandyan lang. Nawala. Kasi may talas kasi mga kalab dito sa fish pond namin sa dike. Kuha yung kahoy. Ito nahirapan na naman si Francis. Tara. Ha? So kukuha tayo ng kahoy. Gawin nating kawit. Ayan, kukunin po ni Francis dyan sa loob. Diba? Nagsimula na namang hukayin ni Francis ang lupa. Grabe. Oh, ayan po mga kalab, ayan po yung hitsura po ni Francis. Alam niyo mga kalab, grabe yung paglaro-laro ni Francis dito sa putik talaga, no? Ang dami talagang namangha sa ginagawa ni Francis dahil totoo naman po yan, hindi po ito scripted. Hinuhukay po ni Francis dahil talas po siya. May nagsabi kasi doon, hindi daw ganito yung pagtatalas, tinatambakan lang po siya sa kung asan po banda. Hindi po ganon. Ay, yun nga, iba-iba naman po tayo ng proseso kung paano gawin. So sa amin kasi dito, sinuhukay talaga namin para, kasi kung hindi siya huhukayin, tapos doon lang po siya takpan sa may medyo, butas. So babalik lang talaga. So kailangan siyang hukayin sa mismong gitna niya talaga para doon po lalagyan po ng lupa mga kalab para hindi na po bumalik po yung tubig. Ang hirap mga kalab. Ayan na. Nahuli na daw mga kalab. Ayan, nahuli na daw. Ayan. O, diba? Crabs to. Nakuha ka din sa wakas. Hugasan mo muna, B. Mas. Ayan o. Kabuhi. Gusto natin ko pa. Ayan na. Babalik na natin ito. Diba? At tatambakan ko na siya mga kalab para hindi na talaga kabalik yung butas. Lumabas yung tubig. So ayan, kung gusto nyong lumigay ang inyong buhay, so syempre manood kayo ng aming vlog, no? Kalab ay tumitila na po ang ulan. O diba, lakas ng trip ng ulan na to. Kasi kanina nag-vlog kami. Talagang hindi siya tutol. Kasi nag-vlog mga kalab. Talagang ang hirap. Kasi umuulan tapos nag-vlog. Kaya ang pangit naman din naman kung hindi siya pwedeng Hala, tignan yung isda mga kalab. Oh. Tignan yung isda. Ayun o, bangus.
Ayun na, wala na. Ang tagal ni Giselle magkapag-ano. So, ito na po yung ano namin mga kalab bahay. O diba, sayang hindi siya natapos mga kalab kasi akala kasi namin ay okay na yung mga kahoy. Meron pa po, actually meron pa naman talagang mga kahoy dito. Ayan o, yung mga kahoy. Kasi yung nakuha naming mga kahoy mga kalab ay maliliit. So, yung ano talaga, yung buti na lang nakakuha kami talaga, siniguro namin yung pang ano namin mga kalab ito o panghaligi. Sinigurado namin yan para while maglagay po ng haligi dito talagang magiging matibay po siya mga kalab. Pero okay ko lang, okay, pero hindi kami sure kung talagang matibay nga ba talaga, no? Baka siguro pag gising namin baka gigising na lang kami ng umaga, andun na kami sa ibaba mga kalab. Kaya 'di ba sabi namin sa inyo mga kalab na pinapili namin kayo na saan ba kami pwedeng magpatayo ng bahay, dito ba or sa Bakhaw or doon ba sa may Pamerta. So meron po nag-ano doon na sa Bakhaw, pero alam nyo ba, natatakot kami na magbukod ng bahay sa Bakhaw kasi 'di ba, alam nyo naman 'di ba, kapag usapang Bakhaw, medyo delikado yung buhay natin kasi 'di ba, hindi na basta-basta ang nagmamay-ari niyan. Kaya tignan nyo po ang Bakhaw dito mga kalab. So tignan po natin yung Bakhaw dito. So ito po yung Bakhaw, tignan nyo mga kalab. Diba? Maganda talaga siya lagyan ng bahay kasi sobrang ano niya, hindi siya agad na kapag may bagyo. Diba? Katulad lang din po siya ng bamboo tree, diba? Kahit anumang unos ang dumating ay talagang nakatayo pa din sa kaniyang pinaglalagyan ang bamboo tree at bamboo four. So ito ay Bakhaw. Kung nagtataka kayo kung bakit madaming alimango dito, kasi diba, yung ilog kasi dito is nagmi-mix siya, matabang at maalat, nagmi-mix po yung tubig dito. At isa din po dito sa lugar namin na super blessed talaga kasi yung mga alimango dito nilikha ng Panginoon ay talagang dito talaga sa mga mangrove mga kalab, sa mga bakhawan talaga, sa mga putikan, ayan, sa malapit na dagat, sa mga baybayin, ganun. So, dyan po tumitira po yung mga alimango, diba? Kaya, yung mga alimangong yan mga kalab, dyan po, meron din po silang pamilya. Kaya, huwag kayong magalit kung kinukuha namin yung mga similya kasi yan din po ang negosyo namin dito. Sabihin na natin, para din po silang mga normal na isda kasi kinukuha po yung mga isda para ibenta o di parang ganun-ganun lang. So, iba talaga yung hatak talaga ng pera sa ating mga tao talaga kasi diba nakakasad lang talaga diba kasi kukunin lahat ng mga nilikha ng Panginoon para lang sa pera, pero no choice tayo kasi diba mahihirap tayo. Kaya yun po, yung mga similyang mga alimango mga kalab ay nilalagay talaga namin dito sa aming fish pond para makain nyo din yan. Uy, sabihin nyo hindi kumakain ng alimango, kumakain din kayo, no? Kaya sana maintindihan nyo po, wag tayong mga daming mga ganon-ganon, ganyan-ganyan kasi ang gusto natin is mabuhay dito sa ating mundong ginagalawan ng hindi nagugutom, 'di ba? Okay na sa atin kahit sa isang araw makakain na tayo ng 3, okay lang kahit hindi masarap, basta okay na okay mga kalab at swak sa ating tiyan na talagang lumaki yung ating tiyan mga kalab, no? Hindi natin mapi-please yung mga tao talaga mga kalab. Uy, na kailangan talaga wag kayong ganyan. So, ngayon mga kalab ay tingnan natin doon sila Kuya PG kasi nag-snack na po sila ng banana. So yun mga kalab, snack muna kami ng saging mga kalab. Saging muna kami mga kalab. Ayan po. Yung saging. Tikman mo bro. Ay, so ngayon mga kalab, sa araw na ito ay ito na po yung natapos po nila Kuya PG at Usting. So yung estimated lang namin dito sa araw na magpapatrabaho dito ay kailangan po nila itong matapos matrabaho ito sa loob lang ng 2 araw. So dahil medyo hapon-hapon na din, so yung gagawin naman po nila Kuya PG mga kalab ay meron kasi doong talas. So lalagyan po nila doon ng lupa, tatambakan po nila. Kaya sa ngayon din, ito yung kanilang natapos. So, sa bandang may, mga kalab sa may sako ay hindi pa siya nalalagyan. Pero lalagyan po yan bukas kasi pagpapatuloy po. At dito naman po sa bandang likuran mga kalab, so kaunti lang po yung kailangan ilagay po na mga lupa para po dito sa ating dike mga kalab kasi meron na po siyang kawayan. So, yan po mga kalab, bukas po ay lalagyan po yan ng isang kawayan para mas maging pantay ang lupa po dito sa aming dike. At syempre, hanggang bukas lang po mga kalab lalagyan po. So dapat bukas ay medyo puno na po ito ng mga lupa.
So dahil tapos na pong magtambak po sila doon sa Dike mga kalab. So pero hindi pa din naman po siya natapos talaga. So talagang iniwanan mo na doon para dito po mga kalab kung saan po hinukayan po ni Francis dahil hindi po siya pwedeng iwan na may butas po. So kailangan siyang takpan. Kaya yun po yung kanilang ginawa. Okay, mga tiger. Lapas. Hi mga kalab! Kumusta? Ako po pala si Ulysses, ang bayot kay Teatro Diligan. Ako din, Francis, ang gwapo pero di uso. And we are the Family Love Team. Malaking tulong talaga sa aming finances ang pag-aalaga ng baboy. Hindi ibig sabihin na kami ay mga YouTuber o content creator ay inaasa namin ang lahat ng gastusin mula dito. Ang lahat ay temporaryo lamang, kaya mabuting handa kami sa lahat ng bagay. Kaya kami nakalaga ng baboy at meron din kaming fish pond. Malaking tulong talaga sa amin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil kampante kami na mas healthy, mabilis ang pagbigat at paglaki ng aming baboy. Sa mga hog racers Mula sa Franuli Maligayang Pasko! at manigong bagong taon. So ngayon mga kalab ay tapos na po kaming mag-vlog. So sa isang araw mga kalab, yes sa araw na to, so ang medyo natapos po ay paggawa po ng bahay, pagtambak po sa dike mga kalab at syempre yung pagtalas po dito sa ating dike kasi yung alimango na naman. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team nagsasabing dapat love lang! Dahil ngayong Pasko ko ay masaya.